Good morning mga kasari! Welcome sa tindahan ni Ining at maulan na umaga sa ating lahat kasi dito sa amin ay medyo hindi maganda ang panahon at maulan at malamig ang ating umaga ngayon. At ngayong umaga ay nandito ako ulit para mag-share sa inyo ng isa na namang marites na parang ayaw ko sana itong i-share sa inyo kasi parang nakaka-personal, pero gusto ko lang ma-share para meron din naman kayong idea or kapulutan ng aral sa mga ganitong pangyayari sa ating mga vlogger. Padaanin muna natin yung mga sasakyan, grabe ang ingay. Kung matandaan nyo mga kasari, may video ako nitong nakaraang araw na about sa tips na kung paano tayo tatlong tips lang yun na kung paano tayo magtayo ng tindahan, about yun sa mga location, basta yun ay tips. Ngayon siguro may nanonood dito na taga-amin, may nanonood dito kasi alam nyo naman na pag yung ating channel ay medyo matagal-tagal na, ito ay makikita naman talaga ng iba. Nagugulat nga lang ako minsan na meron ako mga kaibigan na nagsasabi na, ay meron ka palang YouTube channel, napanood ko yung video mo na ganito. So ngayon siguro napanood niya yon, kaya kahapon nagparinig siya na about sa mga vlogger. Kasi dito sa lugar namin parang ako lang yata ang vlogger dito na babae. Mayroon mga vlogger dito pero mga lalaki sila at yung mga content nila is about sa pagluluto ng mga pulutan. Pero dito sa aming lugar na ito, ako lang yata ang vlogger na sa YouTube kasi karamihan dito nagpa-vlog nga sila pero sa ibang platform yun, sa Facebook. So dito sa amin parang ako lang yata ang nagba-vlog sa YouTube. So ang akala ko walang makakakita ng aking mga video, pero yun nga, kahapon narinig ko na nagsasabi na magbibigay-bigay daw ng tips sa vlog na wala namang tinapos. So ano daw ang qualification ko para ako magbigay ng mga tips. So tsaka yung mga vlogger naman daw, hindi naman yan sila matatalino kasi wala naman yan silang mga tinapos. Karamihan daw ng mga vlogger is walang mga tinapos. So parang nasaktan ako doon kasi isa nga rin ako sa vlogger na sinasabi niya na nagbibigay ng tips kasi 'di ba yun yung content ko, minsan nagbibigay ako ng mga tips. Yung sa akin lang naman, yung purpose ko lang naman doon sa pagbibigay ko ng tips, based lang naman yun sa aking mga experience kasari kasi ang tagal ko na rin nagtinda. So 'di ba marami na rin akong experience. Hindi naman ako nagbibigay ng tips na hindi naman totoo. Yung sa akin lang disclaimer lang dyan sa iba. Hindi naman kasi lahat ng tao ay ganyan ang paniniwala sa aming mga vlogger. Shout out sa aking mga kapwa vlogger sa Sari-Sari Store na nagbibigay ng mga tips. Mabuhay tayo kasi pinapanood nila yung ating mga video, pero yun nga lang parang binabash nila. Hindi naman sila nagko-comment sa comment section na nang babash, pero nagpaparinig. Ano ba? Ang masasabi ko lang, no, sa pagbibigay ko ng tips, wala nga naman akong degree, hindi ako nakatapos ng college, pero siguro naman sa aking mga binibigay na tips ay nakakapulutan din ng aral yun ng aking mga kapwa may tindahan, lalo na yung mga nag-uumpisa, kasi ako nag-umpisa din naman ako sa wala, sa maliit na tindahan. So yung mga binibigay ko lang naman na tips ay yung mga na-experience ko na nangyari sa aking sari-sari store, yung mga pagkalugi ko, yung mga hindi dapat gawin, yung mga dapat gawin, mga ganyan. Naranasan ko na yan. So gusto ko lang naman yan i-share sa aking mga kapwa tendero, at sa mga kapwa ko na mga may tindahan. Yun lang naman ang purpose ko, mga kasari. Wala naman akong ginagawa na hindi maganda. At saka hindi ako nagtitips ng hindi totoo. Diba? Saka sa lahat ng mga tips ko, sinasabi ko na based on my experience. Hindi ako nagsasabi na nagmamagaling ako, na ganito, marunong na ako, asinsado na ako. Hindi ako nagsasabi ng ganyan. Kasi ang dami kong struggle na
pinagdadaanan sa aking tindahan. So kung nagbibigay man ako ng tips, yun ay base sa aking na-experiensya na sa aking tindahan. So pasensya na guys kung magalaw yung aking camera kasi yung lamesa ko ay hindi talaga siya pag konting galaw mo lang ay nauuga. So yun lang, kasi ang narinig ko lang na yung mga vlogger daw hindi naman lahat ay matatalino. So nagiging vlogger ba tayo kung hindi tayo matalino? Bakit? Marunong ba tayo mag-edit kung hindi tayo matalino? Marunong ba tayo gumawa ng mga content kung hindi tayo matalino? 'Di ba? Mga kasari, sa mga aking mga kaibigan din, 'di ba? Hindi tayo makakagawa ng isang content kung hindi tayo matalino. Yun lang ang masasabi ko. Lahat tayong mga vlogger ay matatalino. Kasi marunong tayong mag-edit, marunong tayong gumawa ng content, marunong tayong magsalita sa harap ng kamera, marunong tayong mag-live. Lahat yan ay alam natin. So sila kaya ang tanungin ko, marunong ba kayo ng ganyan? Yun sana ang gagawin ko, kaya lang ayaw ko naman na magkaroon na ako ng hindi magandang pag-uusap sa ganun na Ayaw ko lang na magkaroon ako ng kaanisan. So, tinanggap ko na lang yun, pero kailangan ko ito i-share sa inyo na gusto ko lang ilabas yung ganyang klaseng pangyayari dito sa amin. Kasi parang may namaliit nila yung mga vlogger. Oo nga, hindi pa nga ako nagsasahod. Hindi pa nga ako monetize. Pero yan ay pinaghihirapan ko, na gusto kong maabot yung goal ko na mamuni ako balang araw, at saka makabigay pa ako ng kaunting kaalaman sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapwa tendero. Yun lang ang aking hangad, at yan ay hinihingi ko sa itaas na bigyan pa ako ng dagdag na talino para magkaroon pa ako ng mga iba pang tips na maibigay, makatulong, kumbaga. Yun lang ang aking masasabi, kasi parang na-hurt din naman ako doon sa narinig ko na yun ang sinabi. So sa akin lang, no, mga kasari, ang ito lang masasabi ko sa atin na mga vlogger, na mag-focus lang talaga tayo sa ating pagbablog, mag-focus lang tayo kung ano man ang ating mga content, mag-focus lang tayo. Kasi ako napag-isip-isip ko kagabi na kahit ganon yung tingin nila sa akin na bilang nagbablog, tanggap ko yun. Kasi hindi naman ako nakagraduate ng college eh. Kaya wala tayong magagawa kung yun ang tingin nila. Tanggapin na lang natin. Pero mas lalo nila tayong pinapalakas, binibigyan nila tayo ng dahilan para iporsige natin yung ating mga ginagawa. Mas lalo akong na-inspired na ipagpatuloy ko yung aking content, ipagpatuloy ko yung pagbibigay ng mga tips sa mga tao. So, hindi naman lahat na sinasabi ko na lahat paniniwalaan ako or sundin nila yung mga payo ko, kasi mayroon pa namang mas matalino mas magaling pa sila kaysa sa akin. Pero yung sa akin lang naman, nagbibigay lang naman ako. Kung paniwalaan nila, salamat. Kung hindi naman, okay lang naman yun. At least nakapagbigay tayo ng ating kaunting nalalaman sa ating buhay. Yung kumbaga mayroong purpose, mayroon tayong nagawa sa ating buhay na maganda. Yun lang ang aking doon yun lang aking gustong iparating kung bakit ako nagbibigay ng mga kaunting tips sa ating mga kasari-sari store. So marami akong nabasa sa comment section ko na napapasalamat. Thank you for sharing. Maraming salamat. Magandang tips, magandang idea. O diba, nakakataba ng puso yung mga ganong klaseng comment. So, nakaka-inspired yun. Pero yung paringgan ka talaga na yung mga vlogger ay wala namang magbibigay-bigay ng tips na wala namang degree, wala namang pinag-aralan. So, di ba, nakaka-hurt ng feelings yung mga kasari. Pero ngayon, sinare ko lang sa inyo yung naranasan ko bilang isang vlogger, bilang isang maliit na vlogger na nag-uumpisa pa lang. Naranasan ko na yung ganun na
parang wala silang believe. So, hindi naman ako namimilit na maniwala sila sa akin na isa na akong ganon, isang vlogger, di ba? Hindi ko nga pinagmamalaki yun. At saka, hindi ko nga yan sinasabi dito sa lugar namin na nagbablog ako. Hindi ko yan sinasabi. Minsan lang, pag medyo may pupunta dito sa tindahan na nagbibideo ako, nag-i-stop agad ako niyan kasi nahihiya naman ako na nagsasalita ako na mayroong tao. Kahit nga sa paghuhol, minsan na may bibili, nag-i-stop talaga ako niyan kasi nahihiya naman ako. Kaya lang, talagang siguro, nakita nila yung aking video at pinanood nila. So, maraming salamat sa panonood sa aking video at maraming salamat sa pag-bash sa akin kasi mas lalong pagigihin ko ang aking ginagawa, mas lalong pagandahin ko pa ang aking tindahan, mas lalong mag-focus ako at mag-hands-on ako sa aking tindahan para naman mayroon akong goal na maabot sa aking pagbablog. At sana kayo din, gumawa din kayo ng content kasi para hindi lang naman ako ang nakikita sa social media. Para kayo din, makikita din kayo sa social media. Diba? Makikita yung inyong kagandahan, makikita yung inyong kagwapuhan. Para naman hindi lang ako ang nakikita ng mga tao, hindi lang ako ang sisikat balang araw. Yun ang masasabi ko lang. So thank you sa mga sinabi ninyo at nakabigay kayo sa akin ng challenge na gagawin ko ang lahat. Kahit ganito nakatanda si Ining, mayroon pa naman itong talino na maibibigay sa iba. Kaya maraming salamat. At ito lang mga kasari ang aking share sa inyo. Na kung kayo ay nakaranas ng ganito, tatagan nyo pa ang inyong loob. Ipagpatuloy lang natin ang ating mga ginagawa para naman kahit paano ay magkaroon tayo ng kabuluhan dito sa mundo. Na yung talent natin ay na-spread natin sa iba, nakapulutan nila ng aral. Yun lang ang aking masasabi. At hanggang dito na lang ang aking share mga kasari sa inyo ngayong umaga. Thank you sa inyong panonood at thank you sa paniniwala sa akin. Maraming salamat sa aking mga organic viewers, sa aking mga subscribers na patuloy na nagsusuporta sa aking mga video, sa aking mga kaibigan. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. At shout out na rin sa nagsabi sa akin ng ganon. Thank you for watching guys. Happy Sunday sa inyo. God bless us all. Bye!